Sabi nila, narito na tayo. Hayagang binantaan ni Donald Trump ang Europa ng pag-atake ni Vladimir Putin at sinabing hindi po protektahan ng Estados Unidos ang mga Europeo kung mangyari iyon. Matapos ang chismis at balita mula sa White House, humarap si Donald Trump sa sambayanan at inihayag na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkalas ng Estados Unidos sa NATO. Nagpahayag siya matapos tumanggi ang mga kaalyado sa alyansa na suportahan ang kanyang digmaan sa Iran at tulungan siyang buksan ang kipot ng Hormuz. Sabi ni Trump, "Hindi ako naimpluwensyahan ng NATO. Alam ko mulat sa pool na papel na tigre lang sila." Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na mahirap paniwalaan ang kawalan ng tulong mula sa mga kaalyado. Bagaman, nais kong banggitin na ayon sa charter ng NATO, wala ni isang bansa sa alyansa ang obligadong tumulong kay Donald Trump. Dahil malinaw na nakasaad sa charter na ang NATO ay isang depensibong alyansa na pumapasok lamang sa digmaan kung may umatake sa isa sa mga miyembro nito. Gayunpaman, sigurado si Donald Trump na dapat lahat ay sumabak sa digmaan laban sa Iran, kung saan di umano'y nanalo na siya. Sa pagkakataong ito, nagulat ako sa positibong tugon ng Europa. Ayon kay Punong Ministro Keir Starmer, matagal nang umiiral ang NATO bago si Donald Trump at magpapatuloy pa rin ito. Kaya ililipat ng Britanya ang atensyon sa mas malawak na ugnayan militar kasama ang Unyong Europeo. Samantalang sa Poland, sinabi nila na oo, syempre, hindi ganun katindi ang NATO kung wala ang Estados Unidos. Pero ang Estados Unidos din, hindi rin kakayanin kung wala ang NATO. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Bago simula ng episode, hiniling kong suportahan ninyo ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship gamit ang mga link sa video description. Nagpapasalamat ako sa suporta ninyo. Maaari ninyong gawin ito sa dulo ng episode kung naging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump sa The Telegraph na seryoso niyang pinag-iisipan ang pag-alis ng Estados Unidos sa NATO matapos tumanggi ang alyansa na sumali sa digmaan niya laban sa Iran. Tinawag ni Trump ang NATO na papel na tigre at iginiit na di na pag-uusapan ang pag-alis ng Amerika sa kasunduang depensa. Ika nga, halos na pagdesisyonan na ito. Sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio na matapos ang digmaan laban sa Iran, seryosong pantuunan ni Trump ang padali sa NATO. Sabi ni Trump, tumanggi ang mga kaalyado na sundin ang utos ng Amerikanong presidente na magpadala ng mga barkong pandigma para muling buksan ang kipot ng Hormuz. Pero sino ba talaga si Donald Trump para mag-utos o humiling sa mga kaalyado? Ngayon, narito ang sinabi ni Trump. Oo, masasabi kong hindi na ito dapat pang pag-usapan. Hindi ako kailanman umasa sa NATO. Alam ko na noon, panapapel na tigre lang ito at alam din yon ni Putin. Wala talaga sila roon, kaya nakakagulat talaga. Sinabi ko lang, oy, hindi naman ako masyadong napumilit. Para sa akin, dapat automatiko ang tulong. Palagi tayong otomatikong nandoon kasama ang Ukraine. Hindi naman natin problema ang Ukraine. Pagsubok lang ito at naroon tayo para sa kanila. Hindi naman sila nandoon para sa atin. Gusto ko lang sabihin na pag-upo ni Donald Trump sa White House noong Enero 2025 agad niyang kinansela ang lahat ng tulong militar at pinansyal sa Ukraine. Hindi dapat basta nagsasalita si Donald Trump ng ganyan dahil siya ang huling taong pwedeng magsabing sinusuportahan niya ang Ukraine. Hindi niya talaga sinuportahan ang Ukraine, maliban sa pagbebenta, inuulit ko, pagbebenta ng armas sa Ukraine. Sa totoo lang, nagsimulang magbanta si Trump sa mga kaalyado na hindi natutulong ang Amerika sa Europa sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Dagdag pa rito, ipinapahiwatig ni Trump na handa na siyang payagan si Putin na sakupin ang Europa habang nanonood lang ang Amerika sa pananakop ng Russia sa mga bansang Europeo. Matindi ang naging batikos ni Trump sa United Kingdom at kay Punong Ministro Keir Starmer dahil sa pagtanggi nilang sumali sa digmaan. Sabi niya, hindi handa ang Royal Navy sa seryosong gawain. Wala na kayong hukbong dagat, matanda na kayo at hindi gumagana ang mga aircraft carrier ninyo. Parang tunog ng batang nagtatampo na nagsasabing, mas maganda ang laruan ko kaysa sayo. Paalala ko lang, hindi rin totoo yan. Nagalok ang United Kingdom na magpadala ng mga aircraft carrier sa gitnang silangan para tumulong sa mga Amerikano. Pero mayabang na ininsulto noon ni Trump si China, si Keir Starmer at sinabi niyang hindi niya kailangan ang tulong ng Britanya.
Tandaan, sabi noon ni Trump na gusto lang ng Briton makisabay sa tagumpay niya. Sabi niya, panalo na kami sa Iran, ano naman ang silbi ng mga aircraft carrier ninyo? Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Sabi niya, bakit hindi kayo tumulong sa amin? Paalala rin, noon, ang mga British aircraft carrier ay malapit sa Greenland na mismong si Trump ay nagbantang sakupin ng sapilitan mula sa mga kaalyado. Sa tanong kung kailangang dagdagan ni Keir Starmer ang gasto sa depensa, sagot ni Trump ay hindi siya makikialam at idinagdag pa niya at ito ay isang CP, ang gusto lang ni Starmer ay mga mamahaling windmill na nagpapataas ng presyo ng inyong kuryente hanggang langit. Inakusahan ni kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio ang NATO na parang one-way street lang. Kahapon, ayon kay Rubio, pagkatapos ng digmaan laban sa Iran, mapipilitan ang Amerika na muling pag-isipan ang pagiging miyembro nito sa alyansa. Kung ang NATO ay para lang protektahan ng Europa, pero ayaw tayong paggamitin ng base nila kapag kailangan natin, hindi maganda ang kasunduang yon. Mahirap manatili rito. Interesante dito na unang kinumpirma ni Marco Rubio na talagang kailangan nila yon, ayon sa kanya. Ang lakas ng sigaw ni Trump na hindi niya kailangan ng tulong pero lumalabas na kailangan pa rin pala niya. Iniulat ng The Telegraph na pinag-iisipan ni Trump na i-reformat ang NATO sa prinsipyo ng magbayad ka o manahimik ka bilang parusa sa mga bansang hindi sumusunod sa hinihingi niyang pondo. Ayon sa mga source, matagal na niyang iniisip ang pag-withdraw ng tropang Amerikano mula sa Alemanya simula nang bumalik siya sa kapangyarihan. Pero kailangan kong sabihin ito sa lahat ng matitinding taga-suporta ni Donald Trump. Sa totoo lang, nagdulot ng pagdududa sa Artikulo 5 ng North Atlantic Alliance ang hiling ni Trump na tumulong ang NATO sa digmaan laban sa Iran. Ito ang prinsipyo ng pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. Ang artikulong ito ay minsan lang na-activate sa kasaysayan. Matapos ang teroristang atake noong Setyembre 11, 2001. Ibig sabihin, ang nadiisang pagkakataon na ito ay ginamit ay nung tumulong ang Europa sa Amerika. Pero mas mahalaga, sinasabi ng Artikulo 5 ng Charter ng NATO na ang NATO ay isang depensibong alyansa at hindi ito dapat makilahok sa digmaan na pinasimula ng isa sa mga miyembro nito. Si Trump ay inisip na kapag nag-utos siya, lahat ng miyembro ng NATO ay otomatikong obligadong sumali at makipaglaban sa digmaang siya ang nagsimula. Uulitin ko, ang Artikulo 5 ay tumutukoy lamang at eksklusibo sa kaso ng pag-atake sa isang miyembro ng NATO, kaya hindi ito naaangkop sa digmaan laban sa Iran na nagsimula sa magkasanib na pambobomba ng Amerika at Israel noong Pebrero 28. Tinugon ni Punong Ministro Keir Starmer ang batikos ni Donald Trump at ipinagtanggol ang NATO bilang pinaka-epektibong alyansang militar sa mundo. Sa tanong kung magbabago ang ugnayan ng UK at US sa seguridad, sagot ni Starmer na matagal nang nagbibigay ng seguridad ang NATO bago pa si Trump at tiyak na pagkatapos niya rin. Ayon sa kanya, sa pangmatagalan ay malabong may magbago. CP mula kay Keir Starmer. Kahit may pressure sa akin at iba pa at sa kabila ng ingay, kikilos ako para sa pambansang interes ng United Kingdom sa bawat desisyon. Malinaw kong sinabi, hindi ito ang ating digmaan at hindi tayo magpapahatak dito. Dagdag pa, sinabi ni Starmer na simula ngayon, mas makikipagtulungan na ang United Kingdom sa European Union sa seguridad at ekonomiya. Nanawagan siya sa EU na magkaisa dahil alam niyang maaring hindi maging matatag si Trump, lalo na matapos sabihin nitong hindi natutulong ang Estados Unidos sa mga kaalyado. Binigyang diin ni Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministro ng Pambansang Depensa ng Poland, na hindi lang Europa ang nangangailangan sa Estados Unidos, kundi pati Amerika ay hindi rin kayang mabuhay nang wala ang Europa. Walang NATO kung walang Estados Unidos, pero wala ring lakas ang Amerika kung walang NATO. Dapat tayong magsikap sa alyansang ito dahil ito ang garantiya ng ating kolektibong seguridad. Naunawaan naming walang magtatanggol sa Polako kung di nila kayang ipagtanggol ang sarili nila. Umaasa ako na sa gitna ng mga emosyon ng mga nakapaligid sa kasalukuyang presidente ng Estados Unidos, darating ang sandali ng katahimikan. Bakit? Uulitin ko, walang NATO kung wala ang Estados Unidos. Mahalaga ang katahimikan na yon para sa atin, pero mahina rin ang Estados Unidos kung wala ang NATO. At dito, magdadagdag ako ng 2 pang salita mula sa sarili ko. Sa totoo lang, lahat ng mga bombers, mga eroplanong pang-refuel at anumang eroplano ng Estados Unidos na papunta sa gitnang silangan para magsagawa ng mga pag-atake sa Iran sa isang paraan o iba pa ay humihinto muna sa mga base sa Europa.
Ang Europa ngayon ay nagsisilbing basing lunsaran para magsagawa ng mga pag-atake sa Iran. Anumang operasyon sa gitnang silangan ay konektado pa rin sa Europa at sa suporta ng logistika mula mismo sa mga bansang Europeo. Kaya kapag sinabi ni Trump na hindi siya tinulungan, isa lang itong kasinungalingan at panlilinlang. Dahil tumulong ang Europa, pero oo, tumanggi silang hayagang makisangkot sa digmaan. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maraming salamat. Tingnan ang mga link at detalye sa video description para sa iba't ibang platform. Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, mga detalye ng bangko, cryptocurrencies, sponsorship sa YouTube, pumili kayo ng anumang mag-inhawang paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Yun lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.